Pinanawagan ng hustisya ang mga pamilya ng mga nasawi sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan, kasabay ng pagsisimula ng investigasyon ng Senado sa trahedyang ikinasawi ng hindi bababa sa 52 katao. Narito ang detalye. Inilunsad ng Senate Committee on Public Services ang pagdinig upang alamin ang mga pagkukulang na nagresulta sa paglubog ng barko sa Basilan nitong January 26. Sa pagdinig, kinestyon ng mga senador ang mga opisyal ng Maritime Industry Authority o Marina, Philippine Coast Guard o PCG at pamunuan ng Allison Shipping Lines kaugnay ng umano'y regulatory at operational lapses. Dito ay giniit ni Senator Raffy Tulfo na dapat sampahan ng kasong reckless imprudence resulting in homicide ang mga may-ari ng shipping line. Ayon pa sa senador, dapat papanagutin ang mga may-ari dahil umano'y alam na matanda na at may mga kakulangan ang barko, ngunit pinayagan pa rin itong maglaya. Dapat kahit na yun ay aksidente talaga at lumubog yung barko, at walang kapapayaan, kahit na walang kapapayaan, dapat pinabayaran ang lahat ng biktima at survivors. You change that. Iniulat naman ng Department of Transportation o DOTR na may nakitang overloading sa pasahero at kargamento. Gayun din ang inconsistency sa passenger manifest. Batay sa paunang datos, may 273 nakaligtas, 52 nasawi at 24 pa ang nawawala. Kinumpirma naman ng Marina na dumaan sa proseso ng pag-aproba ang mga ginawang modifications sa barko noong ito ay inangkat noong 2010. Isinasabay ang investigasyon sa deliberasyon ng panukalang Magna Carta of Commuters na layong tiyakin ang karapatan ng publiko sa ligtas at maaasahang transportasyon. Sa nasabing pagdinig, binigyan diin ng mga senador na mahalagang maipatupad ang mas mahigpit na regulasyon upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya sa hinaharap. Dito nananatili ang mga biktima sa kanilang panawagan na panagutin ang mga kinauukulan sa mga trahedyang kanilang natamo bunsod ng kapabayaan. Sinasabi po nila, mukhang masaya na po kami, nakatanggap kami ng 40K na pera. Tapos ang inaano ko po sa kanila na hindi po kami masaya, kami po ay isang biktim. At ang inihingi po namin na lahat kaming mga biktim at saka nawalaan ng pamilya po, na sana po matulungan kami ng mga nila si Raffy Tulfo at saka yung mabigyan ng leksyon yung Allison. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang usapin, Senador Raffy Tulfo kinompronta ang law enforcement sa patuloy na isabong. Senado inususa ang online gambling risk. Tunghay ng ulat dito. Pero ito yung pinakamalaki sa buong Pilipinas, hindi nyo kayang i-take down, na located sa Central Luzon. Na ang may-ari nito, kilala naman ninyo siguro kung sino siya, kingpin siya sa gambling. Kinompronta ni Senador Raffy Tulfo ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas dahil sa patuloy na operasyon ng online cockfighting o isabong sa kabila ng umiiral na nationwide ban sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement. Sa ikatlong pagdinig kaugnay ng panukalang Anti-Online Gambling Act, tinukoy ng mga mambabatas ang lumalalang panganib ng digital gambling, kabilang ang exposure ng kabataan at posibleng money laundering, at inusisa kung ang kakulangan ba ay nasa otoridad, teknolohiya o mismong pagpapatupad ng batas. Sa pagdinig, isiniwalat ni Senador Raffy Tulfo ang real-time live stream ng isabong bilang patunay na nagpapatuloy ang operasyon nito. Ayon pa sa senador, matagal na itong pinahinto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ngunit patuloy pa rin ang paglaganap nito. Tinukoy din ng senador ang epekto umano ng isabong sa mga ordinaryong mamamayan, kabilang ang mga kabataang nalululong, mga tsuper na naglalaro habang nagmamaneho, at mga empleyadong nasisibak dahil sa pagkakasangkot sa online gambling. Napuna rin ng senador ang umano'y kakulangan sa aksyon mula sa Philippine National Police o PNP
National Bureau of Investigation, Department of Information and Communications Technology at Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Anya, mabilis umanong nakakakilos ang mga otoridad laban sa maliliit na sugal at iba pang paglabag, ngunit tila hindi naaaksyonan ang malawakang operasyon ng online sabong. Dito pinangalanan din ng senador ang mga pamilyang Pineda at Bernos bilang umano'y sangkot sa operasyon ng online sabong sa Central Luzon, Calabarzon at Cordillera Region. Wala pang opisyal na pahayag ang mga nabanggit kaugnay ng alegasyon. Hindi nyo kaya si Pineda. Hindi nyo kaya si Bernos. Ngayon, pakita nyo sa amin na kayo po ay nagtatrabaho para sa taong bayan, hindi para sa mga ma-influensya at mga makapangyarihang tao. Dito hinamon ng senador ang mga kinauukulang ahensya na agad ipasara ang mga website na sangkot sa iligal na operasyon. Samantala, iginiit ng mga senador na ang mga issue ng online gambling ay hindi na lamang usapin ng libangan o kita ng pamahalaan, kundi ng consumer protection at financial integrity. For me, this is a concern dahil halos kalahati ng ating adult population nagsusugal. No? That's why importante kanina narinig ko yung self-exclusion. I think that is a very important feature at very important regulatory measure para yung mga kababayan natin na sumugal ng isang beses o dalawang beses, hindi naman maging addict. Layunin ng pagdinig na matukoy kung kinakailangan ng mas mahigpit na batas o mas epektibong enforcement mechanism upang tuluyang masawata ang iligal na online gambling sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Bunsod naman ang kamakailangang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na umano'y isuko na lamang ang partikular na bahagi ng teritoryo ng bansa. Nagpatupad ang Senado ng resolusyong pinatitibay ang pagtatanggol sa soberanya ng West Philippine Sea. Ayon pa kay Dr. Jose Gaitia na pinuno ng ABKD, walang isusukong karapatan ng Pilipinas. Tunghayan ang ulat na ito. Pinagtibay ng Senado ang isang resolusyon na kumukondena sa mapanuligsa na pahayag laban sa mga opisyal ng Pilipinas na nagtatanggol sa West Philippine Sea. Ito ay kasunod ng kontrobersyal na pahayag ni Senador Rodante Marcoleta hinggil sa Kalayaan Island Group. Hindi po natin pwedeng saklawin yung KIG. Pero liliwanagin ko po, yung KIG, atin po yun eh. Ang pinag-uusapan natin, land features, teritoryo po yun, Mr. President. Ibang bagay yun. Hindi ko po sinasabang hindi atin yun. Ngunit dahil ang pinag-uusapan natin, West Philippine Sea, yung katubigan natin, imposible pong i-connect natin yung ating exclusive economic zone at ituloy po natin doon sa territorial sea na generate po ng napakaraming features. Magkakamali po tayo, yun ang pinagbabawalan tayo. Kasabay ng pag-aproba ng resolusyon, iginiit ni Alyansa ng Bantay Kapayapaan at Demokrasya o ABKD Chairman Emeritus Dr. Jose Goitia na malinaw at matibay ang legal na posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea at hindi ito dapat pinapahina ng mga panawagang pag-urong. Anya, kapag ang walang batayang pagdududa ay ginagawang normal, unti-unting nagiging pagsuko ang anyo ng pagiging maingat. Binigyan din niya na ang karapatan ng bansa ay nakaugat sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at pinagtibay ng 2016 arbitral ruling na pumabor sa bansa. Dagdag pa ni Goitia, hindi kailanman naging usapin ng opinyon ang soberanya at karapatang pandagat dahil malinaw itong pinatutupad ng nasabing patakaran. Sa bahagi naman ng Philippine Coast Guard o PCG, kung saan sinabi ni PCG Commodore J. Tariela na ang paninindigan ng bansa sa West Philippine Sea ay hindi dapat kwini-question, kundi ito'y usapin ng tungkulin sa bayan. Inanyayahan pa ni Tariela si Senador Rodante Marcoleta na bumisita sa Kalayaan Island Group
upang makita mismo ang sitwasyon sa lugar at ang presensya ng mga Pilipinong naroroon. Sa bahagi naman ng Senado, iginiit ni Senador Panfilo Ping Lacson na ang suhestyong isuko ang Kalayaan Island Group ay katumbas ng pagsuko ng bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon naman kay Senador Kiko Pangilinan, mahalagang kontrahin ng Estado ang disinformasyon at paninira laban sa mga institusyong nagtatanggol sa soberanya ng bansa. Napakahalaga na ating isinusulong yung rule of law at yung ating sandigan ay yung international law. Hindi natin maaring labanan ng puwersa ang China. We cannot fight in the area of brute force. And that's why we are fighting in the area of the arbitral ruling, the UNCLOS, the rule of law, international law. Nilinaw ng mga mambabatas na ang resolusyon ay hindi laban sa sinumang personalidad, kundi panindigan sa karapatan at dignidad ng Pilipinas. Bahagi pa ni Goitia, ang mensahe ay malinaw. Ang West Philippine Sea ay hindi sinusuko, hindi pinagpapalit at patuloy na ipagtatanggol sa ilalim ng batas at ng pambansang prioridad. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, inihayag ni Senadora Risa Ontiveros na handa siyang gampanan ang anumang papel na inatas ng United Opposition, kabilang agpaktakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028. Nilinaw niyang walang napag-usapang kandidatura sa kanilang pulong at nakatuon lamang ito sa mga prinsipyo at direksyon ng oposisyon. Ayon kay Senadora, mahalaga ang pagkakaisa upang makapag-alok ng alternatibo sa darating na halalan. Puso para sa mamamayan at para sa sambayanan, yung matalas na pag-iisip tungkol sa paano solusyonan yung mga problema natin, pati sa ekonomiya, yung katatagan ng loob sa gitna ng maraming hamon. So, habang mas nagkakaisa kami in the coming times, mas nagiging posible ang mas mahigpit pang pagkakaisa, no? Para magalaw namin yung aming mga muscles ng sama-sama. Sa ibang balita, naghain ng resolusyon sa Kamara upang atasan ang Committee on Public Information at Committee on Women and Gender Equality na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation kaugnay ng umanong Philippine-based operation at koneksyon ng convicted sex offender na si Jeffrey Epstein. Batay sa ulat, may mga email na nagsasabing isang team sa Pilipinas ang umano'y inatasang magsagawa ng online reputation management at media clean-up kaugnay ng kaso ni Epstein. Layunin ng investigasyon na tukuyin ang lawak ng naturang operasyon, alamin kung may mga lokal na individual o entidad na sangkot at repasuhin kung sapat ang umiiral na batas laban sa online sexual exploitation at human trafficking. Sa iba pang ulat, naglabas ng pahayag ang Ministry on Foreign Affairs and International Cooperation ng Cambodia na hinahanap ng Pilipinas na Charlie Tiu Hai Ang ay wala sa Cambodia. Base sa Facebook post ng Ministry of Foreign Affairs, ayon sa official na report ng kanilang Immigration General Department, walang naitalang record ng pagpasok o paglabas sa kanilang bansa ng isang atong-ang. Ang pahayag ay inilabas upang magkaroon ng paglilinaw na maaaring nasa Cambodia nga si Ang. Kaugnay na balita, itinaas na sa 20 million pesos ang pabuyang inalok para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na magre-resulta sa pagka-aresto ng negosyanteng si Atong Ang. Ito ay ayon kay Interior and Local Government Secretary John B. Remulla. Sa isang press conference sa Quezon City, sinabi ni Remulla na kukunin ang pabuyang mula sa confidential funds ng Philippine National Police at ng Department of the Interior and Local Government para sa naturang kaso. Siya ang may kinakaharap na kasong kidnapping sa mga korte sa Laguna.
at Batangas kaugnay ng pagkawala ng hindi bababa sa 34 na sabongero mula 2021 hanggang 2022. We are increasing the bounty for Atong Ang to 20 million pesos for information leading to his arrest. Seryoso kami rito 20 million pesos information leading to his arrest. Kung tinatanong nyo kung saan nanggagaling yan sa mga confidential funds provided to the PNP at saka sa DILG para sa mga ganitong klaseng kaso. Tingin nyo yun, Walang walang GPP atos dito Totoong tao babayaran namin dito kung makita namin. mo yung 20 million pesos, mag-iiba na yung paghahanap ngayon. Tingin Mas ko, marami na magkukooperate. change your life money na yan, magbabago na buhay mo ron di ba? So, tingin ko, yan. Magkaka-epekto yan. Kung pumatay ka ng 100 tao at may bilyon-bilyon kong pesong pera nakatago at kala mong hindi ka accountable sa batas, may darating rin yung araw mo. Kailangan harapin mo yung ginawa mong mali. Napakarami niyang pera. Napakarami niyang pinatay. Napakalaki ng kinita niya. Siguro naman, in the interest of justice, kung yung mga nagnanakaw nga ng lotion, kinikulong natin sa Quezon City Jail ng 6 na buwan, ito, bilyon-bilyon ng kinita, daan ng pinatay. Dapat naman managot siya. Hindi naman pwedeng, porque may pera siya, makakawala siya habang buhay. Sa kabilang banda, inilunsad naman ang nationwide WPS Mural Festival 2026. Ang kaganapan tunghayan dito. Nationwide Mural Festival 2026 inilunsad. Karagatan, Kalayaan, Hulayan. Ito ang tema ng 2026 WPS Mural Festival kung saan ang panawagan sa mga Filipino artists maging sa lahat ng komunidad sa buong bansa ay gamitin ang sining upang ipakita ang buhay ng mga Filipinong mangingisda at ekolohikal na kahalagahan ng West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng WPS Mural Festival 2026, nais maipamala sa publiko ang kahalagahan ng sapat na kaalaman sa West Philippine Sea. Pinangunahan ni Film Director Baby Ruth Villarama at muralist A.G. Sanyo ang pagpapasinaya sa Shangri-La The Fort BGC Kamakailan kung saan dumalo rin ang mga naninindigan sa karapatan para sa West Philippine Sea gaya ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, J. Tariela. The depth of longing, the depth of hope, the depth of love that something is worth protecting and fighting for. At para sa amin, ng mga taga-kwento ng bayan, ang laban ng West Philippine Sea ay hindi lamang laban sa dagat. Ito ay laban sa puso ng bawat Pilipino. Paano ka ba makikialam kung napakaraming ingay? At paano ka ba tutulong kung parang napakalaki ng mga hadlang? At paano ba mamahalin ang isang bayan na sa totoo lang napakahirap mahalin minsan? But when we were conceptualizing the West Philippine Sea Mural Festival, we have to ask ourselves, ano ba yung kaya naming ibigay kahit maliit lang? And then we realize something super powerful, that we have something that China can never have. It's our freedom of expression. We are a democratic country. We are free, guys! Pader bilang canvas na ating malayang pamamahayag. Ikalawa, suporta. Suporta kahit ano lang, pintura, pagkain, simpleng tulong, whatever strength you have, this is your chance to pledge your support. Kung anong meron kayo para maging successful itong effort nila. At ikatlo, pagkakataon na ipanalo ang laban sa digmaan ng mga naratibo. Nang walang baril, nang walang missile, nang walang karahasang nangyayari. So tonight, when hard power and soft power unite, when the rule of law stands beside the power of imagination,
we do not weaken the nation. We further strengthen it. So let us be the wolves who help change the course of our history. Naipaalala sa bagong henerasyon na ang kalayaan na ating tinatamasa ay hindi nakamit ng libre. Patuloy na pagtamasa nito, ang kapalit naman nito yung pawis at enerhiya natin. Dalawa, karagatan. Kasama ang mga alagad ng sining sa mga taga-suporta ng mga siyentipikong gumugugol ng oras, taon, dekada sa pag-aaral ng ating karagatan upang ito ay maintindihan at matutunang alagaan. Kakampi din tayo ng mga kapatid nating mangingisda at mamamayang nananahan sa tabi ng karagatan, kabilang ang mga katutubo na libong taon nang nangangalaga dito. Ang dagat ay hindi lang tagapaugnay ng mahigit 7,000 pulo, ito din ay pinagmumulan ng buhay. Katlo, kulay. Sa panahon na namumuhay tayo sa presensya ng malalaki at matitinding krisis na pangsangkatauhan, ang mga alagad ng sining ay hindi na maaring pumikit dahil minsan na tayong namulat. So sa araw nito, ating panawagan, kulayan, karagatan, kalayaan. Pag pinag-usapan ng West Philippine Sea, napapaisip tayong lahat. How can we contribute? How can we sustain our fight in the West Philippine Sea? Every time na nagpupunta ako sa mga universities, yan din ang itinatanong ng ordinaryong estudyante. Paano kami makakatulong bilang kabataang Pilipino pagdating sa West Philippine Sea? I would always respond by saying, please help us in countering disinformation and fake news in social media platforms. At ngayon, meron tayo uling another sector, no? At mga bagong artists who came up with the idea na magkaroon tayo ng mural contest. Imagine kung ang buong kahabaan ng EDSA ay pipintahan natin ng team that will show the public the heroism, the hardship, the sacrifices of our ordinary Filipino fishermen and the members of the armed forces of the Philippines. Hindi ba nakakapagpaganda ng damdamin yon kahit napakahaba ng traffic sa EDSA? At the same time, nakakapag-educate tayo, no, ng ating mga kababayang Pilipino na kailangan nating manindigan at kailangan nating suportahan ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ito ang dahilan kung bakit we invited Justice Carpio, members of the academy, Professor De Castro, and of course the Armed Forces of the Philippines, because we wanted to show to everyone the support of all sectors in society sa ating mga artists na ang usapin ng West Philippine Sea ay usapin nating lahat. Hindi lamang ito usapin ng gobyerno. Bilang Pilipino, kailangan nating tindigan ang karapatan natin sa West Philippine Sea dahil ito ay utang natin sa mga bayaning Pilipinong nauna sa atin. At higit sa lahat, ito ay obligasyon natin para sa susunod na saling lahi ng Pilipino na magmamana ng ating paninindigan sa West Philippine Sea. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayong linggo. Sa ulo ng mga balita, Valentine's Day rush sa Dangwa, dinagsa ng Gen Z. Presyo ng bulaklak tumaas. ika-3 trilyon peso March nakatakdang ganapin sa February 25. Libreng pay awards para sa PhilHealth Direct Contributors, plano ng DOH. Patuloy na paglaganap ng sabong at sugal, kinwestiyon ni Senador Raffy Tulfo. Hustisya sa mga biktima ng lumubog na barko sa Basilan, tanawagan sa Senado. 20 milyong pisong pabuya para sa impormasyon ukol kay Atong Ang, inihayag ng DILG. Atas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/Golden Nation Network.
Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.